Nakaparada sa labas ng hotel ang electric vehicle na yan nang bigla itong sumabog. Nangyari yan sa Trump International Hotel sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Patay ang driver na nasa loob pa noon ng sasakyan habang may 7 sugatan na malapit sa lugar. Base naman sa investigasyon, posibleng wala ng buhay ang driver na isang sundalo ng US Army bago pa man ang pagsabog dahil sa nakitang tama ng bala sa kanyang mukha. Posible raw na tinaniman ng bomba ang sasakyan na nirentahan lang sa Colorado. Inaalam pa ng Federal Bureau of Investigation o FBI kung maituturing itong act of terrorism. Posibleng may ika-4 na impeachment complaint na isasampa laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, hiniling ng ilang kongresista na hintayin ang ika-4 na reklamo bago niya isumiti sa opisina ng House Speaker ang naunang 3. Bini-verify pa rin daw ng opisina ni Velasco ang 3 impeachment complaint na pawang inihain noong Disyembre. Ang ugat ng impeachment complaints ay ang paglustay umano sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education kung saan dating kalihim si VP Duterte. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na kuna ng bagong pahayag ang bise pero dati na niyang iginiit na walang mali sa paggasto sa confidential funds at handa raw niyang harapin ang mga impeachment complaint. Ang ganda po ng araw, di ba? Ganda nga. Nagkasama sa Kapuso series na Meant to Be noong 2017, sina Barbie Forteza at Jack Roberto. Di man sila ang endgame sa serye, tila sila naman ang meant to be off-screen. Ang on-screen chemistry ng Jack B, naging real life. Naging saksi ang paglipas ng taon at iba't ibang tagpo sa kanilang relationship goals. Feeling ko siya yung lucky charm ko. Kasi parang ever since naging kami, parang nagtuloy-tuloy din talaga yung magagandang opportunities ko. Very supportive nga raw sila sa achievement ng bawat isa. Tapos nagka-message ko pa rin siya. Kinukongrats ko nga sila. Sila na parang biglang skyrocket yung pala. Support ako sa nila ko yan. Napag-usapan na rin daw nila ang tungkol sa kasal. Pero napapag-usapan na ang kasal. Opo. Ang may bahay ko. Pero gaya ng ibang relasyon, may mga hamon din silang pinagdaanan. What was the most challenging, if there was any? Quality time. Nitong December, magkasama pa silang nag-celebrate ng birthday ni Jack. Pero sa isang Instagram post, kinumpirma ni Barbie ang breakup nila ni Jack. Bittersweet ang mensahe. Sabi ni Barbie, puno ng saya, pag-ibig at ramen ang 7-year relationship nila. Tinawag din niyang exceptional ang ibinigay sa kanyang pagmamahal ni Jack. Pero anya, may mga bagay na kailangang magtapos para magbigay daan sa magagandang bagay. Nagpasalamat si Barbie kay Jack at sinabing may you find the love you deserve. Hiling niya sa publiko ay pangunawa sa kanilang sitwasyon. Wala pang pahayag kaugnay nito si Jack. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinatawag ng COMELEC na Super Election Year ang 2025 dahil sa 3 eleksyon sa buong bansa. At kaugnay po sa mga paghahanda dyan, kausapin natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa ating po mga kababayan, magandang umaga at manigong bagong taon po. Happy New Year din po sa inyo, sir. At ito na nga, 3 election event ang pinaghahandaan ng COMELEC para sa taong ito. Kamusta po naman ang inyong paghahanda? Naku, Ma'am Connie, madami pa po tayong kinakailangan ayusin at gawin sapagkat madami pa rin tayong dapat na ginagawa patungkol sa paghahanda natin. Pero ang maganda po nito ay noong nakaraang Disyembre, dumating na po yung 110,000 na machines natin. Actually, napaaga nga po yan ng halos isang buwan. At ngayon po ay nasa-test na po natin yan, sinusubukan sa lahat ng barangay sa buong bansa. Sapagkat ito po ay tatagal hanggang January 30. So more or less po, pati po yung mga testing ng international entity ay ginagawa na rin po natin sa kasalukuyan at later on po, pati po yung listahan ng botante ay mapa-finalize na po natin.
Yes, sir. And we heard na pati ho yung mga, kumbaga, repair no, ng mga masisirang counting machines natin ay nakatalaga na rin, nakapwesto na doon po sa iba't ibang mga lugar para hindi na ito itatransport pa yung kung may mga masiraan. Tama ho ba yun? Tama po kayo, Ma'am Connie. Sa kauna-unahang pagkakataon po sa kasaysayan ng ating automated election system, meron na po tayo 110 na repair hubs sa buong bansa. So sa bawat probinsya meron at dito po sa Metro Manila, bawat syudad ay meron din po ng mga nakatalaga na repair hubs na kung saan may magkaaberya, magkaproblema sa mga makina o doon sa USB na gagamitin ay automatically dadaling kaagad sa mga repair hubs na yan. Hindi katulad ng dati na kahit nasira sa isang napakalayong probinsya ay dadalhin pa po sa Santa Rosa lang ang repair hub natin. So ito po nakakalat na sa buong bansa. At sa ating pong pagtataya ngayon, sa bilang po ng ilang mga kandidato ba kaya ang na-disqualify ng COMELEC at hanggang kailan po maaaring mag-disqualify pa ito? Kulang-kulang na po, 300 ang na-disqualify ng COMELEC. Kasama po dyan ang lahat ng recent candidates, national man at local. Alam niyo po, Ma'am Connie, mapagmamalaki po namin, for the first time sa kasaysayan po ng ating halalan dito sa ating bansa, wala na po kaming pending na kasong nuisance na sa COMELEC. Ibig sabihin, lahat po ng mga nuisance cases ay na-resolve namin hanggang sa level ng NBank. Okay. And therefore, nakakasigurado po kami na walang mga panggulo o mga panglito na masasama sa balota unless na lang kami ay isyuhan ng temporary restraining order ng Korte Suprema. Okay. Pero yung mga tinaguriang nuisance candidates, sir, hindi ba yan pwede kaya? Kasi parang tuwing may eleksyon, sila rin ho ang mga pamilyar na mukha, hindi ba, na minsan tumatakbo pa rin. Ano? Hindi ba yan pagka na-declare nyo na as nuisance candidates, hindi na sila makakatakbo pa sa mga susunod na eleksyon? Sadya po sana, Ma'am Connie, yan ang ating panukala sa ating Kongreso. Kung pwede nga gawing kriminal ang nature. Kasi nga once na-declare na natin, yes, ang mangyayari po dyan, Ma'am Connie, tatakbo na naman ng tatakbo. Yung iba pa dyan, binebenta yung pagtakbo nila, nagpapabayad. At yung iba naman, panakot lang doon sa mismong kandidato at binabayaran pala ng mga kalaban. So sa ating pong palagay, para matigil ito, gawin po at mas mataas mag-impose ng mismong karampatan na parusa. Kung hindi man kulong, ay kahit po fine na mas malaki, upang medyo ma-discourage po natin yung iba na tumakbo kahit po paulit-ulit na silang dinideclare na nuisance candidate. At saka para hindi na rin ho matrabaho para sa COMELEC, paulit-ulit din yung dinidisqualify sila, hindi ho ba? A waste of time and effort on your part. Tama po dahil pagdidesisyon po dyan, Ma'am Connie, medyo mahaba-habang proseso. At pagkatapos, siyempre, sila naman ay nag-hire din ng mga abogado o napipilitang kumuha ng mga abogado. May gastos din sa part po nila. Alright. Ito po, pinaubayan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara ang desisyon kung itutuloy ang kauna-unahang BARMM elections. Ano ho ang masasabi nyo dyan? Kami po naman ay uma-attend sa mga pagdinig ng Senado at mababang kapulungan. Tama po kayo, Ma'am Connie, ang mababang kapulungan nagsabi na postpone ang Bangsamoro parliamentary election. Subalit ang Senado po hanggang sa kasalukuyan ay walang corresponding na aksyon tungkol sa bagay na yan. Nagkaroon po sila ng pagdinig, subalit wala pa po sa level na inaaprubahan nila yung panukalang batas na nagpapaliban ng halalan. Kami po, Ma'am Connie, basta po paghahandaan namin yan, matuloy man o hindi, sapagkat mahirap pong ipagbaka sakali, lalo pat ito yung isang panukalang batas pa lamang. Alright, marami pong salamat sa inyo pong mga update na yan sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Mabuhay po. Maligayang mga bagong taon. Happy New Year din po. Ayan po naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Inaasahan ngayong araw, aabot sa mahigit 100,000 ang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong unang weekend ng taon. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, sa mga sandaling ito ay nandito tayo sa may entrada ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, kung saan makikita natin ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero. Kung tutuusin, medyo nakakahinga na yung pila, pero may mga pagkakataon na umaabot yung pila hanggang sa may labas ng terminal. Rafi, as of 11 a.m. ay umabot na raw sa 64,000 mahigit ang mga pasaherong dumarating o bumabiyahe dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, at kaugnay niya na inatili namang mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng terminal security dito sa entrada para matiyak na walang mga kontrabandong makakapasok. Medyo siksikan na rin sa mga sandali ito dyan sa may waiting area, pero kung ikukumpara ng mga karaang araw, particularly bago magpasko, hindi na masyadong blockbuster ang pilahan sa mga
ticket booths, no? Sa ngayon ay hindi masyadong pahirapan ang pagkuha ng mga tickets. Nakausap natin yung mga tao doon at ayon sa kanila, karamihan daw ng mga pasahero ay nanggagaling sa mga probinsya, tulad na lamang sa mga probinsya sa Bicol. Samantala, inaasahan ng PITX na posibleng umabot sa hanggang 170,000 ang mga pasahero ngayong araw. Ang pinakadagsa ng mga pasahero inaasahan naman ngayong weekend hanggang sa darating na Lunes. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida.